Bigat ng tanong na yun sa TikTok ah. Okay. Ayan. Tanong naman po ito. Wait lang po ah. Galing kay The Best of Muntun. Tanong niya po, Boss, naniniwala po kasi ako sa konsepto na money can't buy happiness. Pero kung mamamatay na ako ngayon, money can be helpful. So ano pong gagawin ko, boss, kung mamamatay na ako ngayon? May cancer po ako, stage 4 na po. Money can Hindi po, naniniwala be daw po siya helpful. sa... Yeah. Can be helpful. Wala tayong duda ron. Money can be helpful. Money may or may not buy happiness, pero hindi naman ang purpose ng buhay happiness. Hindi ang purpose ng buhay maging masaya. Gaya nga ng sabi ko, nakita ko yung panahon sometime around 90s na hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, tama ginagawa mo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Naalala ko yung panahon na yun. It was the best era, 80s, 90s. Tapos paglipas ng ilang panahon, lumitaw ngayon yung konsepto ng YOLO. YOLO. Hindi na importante kung may pera ka o wala. Hindi na rin importante kung tama ka o mali. Ang importante, masaya ka. Isang malaking ka-stupidohan. Mas lumala pa ngayon paglitaw ngayon ni Andrew Tate. Hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung tama ka pa ba o mali. Ang importante, marami kang pera. Mas malala yung panahon natin ngayon. But if you go back to the basics, ang basic, you be a good person. You be a kind person. In the eyes of humanity and in the eyes of God, regardless if you have money or not. 12:13 ng Ecclesiastes. Narito, itong wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sa Ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang purpose ng buhay para sa akin. Yung sundin mo yung utos ng Diyos. Yung gumawa sa'yo. Yung happiness niya, yung nagmamatter, hindi yung sa'yo. Yun ang sagot ko. Next question. Para naman gumaan, ano daw po location mo, sir? Nandito po kami sa Mahabang Parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Mahabang Parang Barangay Hall, Angono, Rizal. Ang bigat ng tanong na yun. Nanay ko kasi namatay sa cancer eh. Stage 4 cancer. Although hindi naman kami close, pero I feel for those people na niya pinagdadaanan. Lalo na yung may sakit ka. Kasi alam mo, minsan panahon, hindi naman malala, pero every now and then, yung bang magkalagnat ka lang, nilalagnat ka, tas nagsusuka ka, tas di ka makatayo. Yung ganun pakiramdam, nakakababa ng self-esteem yun eh. Lalo ako, lalaki ako eh. Pag hindi ako makakilos ng maayos, pag wala ako sa wisyo, pag may sakit ako, pakiramdam ko wala akong pakinabang eh. Yung may anak kanina. So alam ko yung ganung pakiramdam. Pero just merely the glimpse of it. Yun ang dahilan kung bakit nanonood nga ako. Meron ako mga, alam mo yun, mga morbid videos na paminsan-minsan pinapadaan ko sa akin. Ang dahilan kasi, Paubos na po yung rice. ang dahilan kasi, just to remind me of my mortality. Just to remind me of my mortality. Para hindi ko makalimutan na isang araw, I will be buried. I will die. And I will be forgotten. Memento mori.
Memento mori. Remember, you must die. Eh, pahabol po siyang tanong. Sige. Sabi niya, Boss, binigyan na po kasi ako ng taning ng doktor ng 3 months na lang. Ano po kaya magandang iwan na legacy sa pamilya ko? Being a good person. It doesn't cost too much. Being a good person doesn't cost too much. It doesn't cost too much time. It doesn't cost too much energy. It doesn't cost too much money. Mapapalad kayong mga mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Overall, spend your time with your Creator. Not for the legacy that you will leave for your family. Hindi na. After all, pagkamatay mo, ililibing ka nila. Paglipas ng 40 days and 40 nights, after kanilang ipagdasal, 40 days and 40 nights, nakasabit pa rin yung litrato mo sa kung saan mang pader. Tapos paglipas ng ilang panahon, yung bahay mo magsisimula na ulit ngumiti. Mga tao dun sa loob ng bahay magsisimula na mag-move on. Tapos paglipas ng ilan pang panahon, lahat nung sayo ngayon hindi na sayo. Paglipas ng ilan pang panahon, lahat nung minsang panahong nagmay-ari ng mga bagay na meron ka, sila rin susunod na rin sa'yo. Tapos paglipas na 100 taon, lahat ng anak mo patay rin. Tapos paglipas ng 200 taon, lahat ng apo mo patay na. Paglipas ng 300 taon, hindi ka na maaalala ng kahit sino. Kahit meron ka pang larawan na nakasabit sa pader, kung mananatili yung larawan na yun na nakasabit doon. Kasi mailalagay yan sa isang bodega sa susunod na mga taon. Tapos isang araw maitatapon na yan kasama ng mga alaala mo. You be wise with your remaining days. Spend it with your Creator. Kasi ang sabi sa Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Sir, wala tayong pan. Hi. Sige, sasayang ako mamaya. Unahin muna natin yung live. Nakapagsimula na tayo, hindi ka nakapag-check eh. Hindi, kanina paubos na. Madami pa kanina eh. Ngayon lang lumubos. Sige, next question. Tanong naman po ito galing... Pwedeng magsayang muna si brother. Brother, pwedeng magsayang ka muna. Balik ka sa bahay, sayang ka, bilisan mo lang. Sige. Tanong naman po ito ni... Sayang ka ng 5, mahaba pa ang gabi. Tanong po ito ni JC. Sabi niya, Boss, ang hirap po maglo-lo. Ang lungkot po ng topic. Alam mo, pag yan yung mga bagay na nagmamatter eh. Kasi para makapag-lo-lo ka, kailangan nasa play mode ka. Pag nasa survival mode ka, pag nasa serious mode ka, mahirap yan. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Abigail Salamero. Pa-advise naman po, Idol, anong masasabi mo sa mga partner na lalaki na nagpa-follow ng babae sa FB na malalaki ang suso?
Eh baka kasi pinagloloan niya yun. Nagluluan. Pinagloloan. Matik yun. Ano yan eh? Animal instinct yan eh. Mahirap matanggal yan, diretso. Mahirap matanggal yan. Kasi straight out. Napakarami kong kilalang mga matitigas na lalaki. Na front facing, okay. Ayos sila. Social media influencer pa nga iba eh. Front facing, okay sila. Pero deep down, daming babae. Hindi mo lang alam. Hindi nyo lang alam. Hindi nga rin alam ng asawa eh. May mga kakilala akong gano'n, personal. Mga prestigious individuals. Prestigious individuals. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay bilang lalaki, importante yung pangarap eh. Sobrang importante ng pangarap. Okay lang yun. Check mo yung asawa mo kung sino man. Kung may pangarap ba siya. Kasi pag walang pangarap, you will go back to that animal instinct. Pero ito ang problema, pag hindi nakafocus doon sa pangarap, every now and then pumipitik yung animal instinct kahit may pangarap pa sa lalaki. So check mo ngayon kung may pangarap. Ako, personal, kung ako babae, hindi mo alam kung gano'ng katindi ang kapangyarihan ng mga babae. Over men, hindi mo alam kung gano'ng katindi ang kapangyarihan ng mga babae. Taki na, for a perfectly good pussy, ang mga lalaki nagbabayad ng hindi birong presyo. May mga kakilala ako nagbabayad 1,000 sa magandang babae. Makipot ang bewang, malaki suso, makipot ang puke, tad ng gluta ang katawan. Tapos naka super saiyan na buhok. High-end prostitute starter pack. High-end prostitute starter pack. Pangina. Ngayon, teka muna, ano to? Sukli yan sa extra rice. 5 pesos kanina. Ako, I strongly suggest gamitin mo na impluwensya mo bilang babae. Napapakinabangan ng gusto yun. Hilutin mo o isip ng lalaki na pagurin niya yung sarili niya sa pangarap kaysa pagurin niya yung sarili niya sa ibang babae. Yun ang sagot ko ron. Pilipinas nagma-make sense ba? Hindi nyo alam kung gaano katindi kapangyarihan ng mga babae. Huwag nyo kakalimutan yung pinakaunang kasalanan ng lalaki sa katauhan in general. Babae. Angkos. Nabaling yung pandinig ng lalaki mula sa Diyos papunta sa babae. Si Solomon, nagalit ang Diyos. Dahil sa pinagtayo ng mataas ng buhok si Baal. Si Baal po ba yun? Dahil sa babae. Si Baal yun, correct tayo. Si Baal Hindi, po ba yun si Moloch yata. O si Chemos. Karumal-dumal ng Moab. Nakalimutan ko na kung sino pero Diyos-Diyosan. Nagalit ang Diyos kay Solomon dahil doon eh. Isipin mo yung konsepto Isipin mo yung konsepto na mga matitigas na tao ito eh. Yung una, pinakaunang taong ginawa ng Diyos. Si Solomon naman, pinakamatalinong tao. Si Samson, pinakamalakas na lalaki. At marami pang iba nasira dahil sa babae. Yung gera, sir, di ba? Yung World War ba? Dahil ba yun sa babae? Isa lang sa mga causes yung babae. Pero, isipin mo Pilipinas na merong hindi birong kapangyarihan ng mga babae over men. I strongly suggest you use that. You can do persuasion, but you also have the power to manipulate. Alamin mo kung saan ka malakas, kung saan ka magaling, dun mo daanin. Yun ang suggestion ko sa inyo mga babae. Para hindi naglo-lo yung mga lalaki ninyo sa ibang lalo sa malaki sa social media. Yan ang sagot ko ron. Next question. Anong po ito ni Adrian Fortades? Boss, pagkakain ba dyan si Bugoy, ikaw ba mag-serve? Oo, pwede. Kung kakain siya rito. Bilang customer, tatanggapin ko siya. Kasi si Franklin Miano pumunta rito bilang customer, tinanggap ko naman eh. Wala namang problema eh. Bilang customer, pero bilang mga negosyante, diba, bilang influencer, syempre, obviously, ibang usapan. Next question. Tanong Alam mo, po ito ni... teka muna, kumpletuhin ko yung sagot ko. Minsan it's just a matter of wearing different hats eh. Diba?
It's just a matter of wearing different hats. Iba-ibang sombrero lang yung suot natin. Diba? Iba-ibang trabaho lang yung ginagawa natin. Meron ako nung konsepto ng compartmentalization. Kung alam niyo yung konsepto ng compartmentalization, na inihihiwalay mo yung social media influencer dun sa tao. Kaya kung makikita niyo, hindi ako masyadong interesadong banatan si Bugoy dun sa pagiging tao niya eh. Binabanatan ko siya dun sa mga bagay na sinabi niya sa social media, na itinuro niya sa mga tao. Pero siya personal, kung gusto niya magparami ng asawa, choice niya yun eh. Options niya yun eh. Diba? Hindi ko siya hatulan tungkol dun. Pero tungkol dun sa mga bagay na sinabi niya sa social media, na itinuro niya sa mga tao, yun, ibang usapan yun. Itinuturo mo na sa mga tao yun eh. Pinagagawa mo na sa mga tao yun eh. Ganon kasimple yung konsepto. Sige, next question. Tanong po ito ni Carl L. Mhm. Ba't kasalanan ba ng tao na ipinanganak siyang mahirap at mamamatay siyang mahirap din? Hindi naman masama maging mahirap eh. Huwag niyo kakalimutan, hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Oo, naintindihan ko, may mga sinasabi kasing ganun sa social media. Na pag nabuhay kang mahirap, kasalanan mo na pag namatay ka mahirap. Oo, narinig ko na yun. Hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Hindi kasalanan. Bakit? Mapapalad kayong mga mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo ng nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo aliwin. Diba? Yun na nakasulat eh. May mababasa ka ba hindi mapalad ang mahirap? Mana pa, ang mababasa mo, hindi mapalad ang mayaman. Madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Diba? Bakit sir, anong meron sa mayayaman? Bakit nahihirapan sila makapasok sa kaharian ng langit? Isa sa mga pinakamalalaking factors, yung mahihirap kasi nalilimitahan yung mga maling ginagawa nila to themselves only. Snatcher sila lang. Magnanakaw sila lang. Mangangalo niya, sila lang. Pero hindi katulad ng mga mayaman, large scale, nakakapagparami ng mga tao na mga dinadala nila sa impyerno. Kung nagkamali man ng isang mahirap, siya lang nagkamali. Hindi katulad ng mayaman, pag nagkamali, ang daming tao damay. Tingnan mo kung gaano karaming pera ninanakaw ng isang politiko, gaano karaming tao apektado dun. At gaano karaming tao yung nasa ilalim ng isang politiko na halos lahat na yung korap kapag kaya nasa ibabaw, korap. Isipin mo kung gaano karaming mga kabaret ang naitayo dahil sa mga mayayaman. Isipin mo kung gaano karaming beer house ang naitayo dahil sa mga mayayaman. Isipin mo yung Pogo na nagto-torture na sila ng mga tao ron, nakingidnap na sila, pumapatay na sila ng tao sa Pogo. See? Kaya mong gawin kasi lahat ng mga bagay na alimuum ng utak mo na masama. Large scale kapag mayaman ka. Hindi katulad pag mahirap ka, limitado ka. Tapos mas malamang pang maging magbuting tao ka kaysa masamang tao ka kapag ka mahirap ka due to lack of options. Ngayon, doon tayo sa tanong. Ang tanong, kasalanan ba na pag pinanganak ka mahirap, mamamatay ka mahirap? Hindi kasalanan yun. Hindi. Bakit? Kasi ang nakasulat sa Biblia, ang Panginoon ang nagpapayaman at ang Panginoon din ang nagpapadukha. Pag pinadukha ka ng Diyos, siya ang may gawa nun na maging dukha ka. Kasalanan mo ba yun? Siya may gawa nun eh. Diba? Although hindi naman lahat ng tao pinadukha ng Diyos. Hindi ganun. Pero may mga tao pinadukha ng Diyos para manatili silang banal. Halimbawa, yung mga alagad. Diba? Hindi mo naman sila makonsider na mayaman katulad ng mga mayayamang nangangalakal ng kayong ubi ng mga panahon nila Pablo eh. Diba? Mangingisda nga si Pedro eh. Tapos sinusugo sila, walang dala bukod sa mga damit nila. Tapos kung saan sila mapapadpad, doon sila makikikain. See? So hindi mo sila makonsider na marangya. Diba? Sumasakto. Hindi kinakapos. Kasi ang sabi, nagkulang ba kayo ng anuman? Hindi naman daw. Yun ang sabi. Pero hindi mo pa rin sila makonsider na mayaman to the point na alam mo yung katulad ng mga nangangalakal ng mga pangmayayamang klase ng mga kasuotan at saka mga ungguwento nung panahon nila. Diba? Ngayon, simple lang naman ang konsepto eh. Kung gusto mong umusad, gusto mong yumaman, you have that option. Kaya nga pinapakita ko nga sa inyo eh, diba? Tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. Project 1M. Pilipinas, sumabay ka na. Ay, may nag-comment ulit, ang ganda naman po ng t-shirt nyo. Saan po yan mabibili?
Meron kaming clothing line ngayon. Meron akong tinutulungan na isang grupo ng mga tao na sila yung mga nag-iimprenta, tapos pinapabenta sa mga tao, tapos wala akong kikitain dito kahit piso. So tumutulong lang talaga ako sa mga kapwa-tao. Gumawa kami ngayon ng t-shirt, kung gusto nyong bumili, that's optional. Sige, next question. Nasaan yan? Project 1M Clothing. Yun yung pangalan ng page, Project 1M Clothing. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Zian Obay. Boss G, naniniwala ka ba na everyone is born with an equal opportunity? Hindi magiging equal ang opportunity kahit kailan. Good evening, brother. Brother, Yeah. yung tinda ko na Graham, Ay, yung pinatigay mo sa inyo. So, with this ngayon kasi, wala, may mga reseller na ako. So, wala. Ha? Promote mo dito, naka-live ako. Ay, naka-live ka ba? Hello po, magandang gabi. Facebook mga ka na po brother. yan. Ayan. So, dito ako ngayon kay Brother Chester. So, kami mag-asawa, nagsimula kami sa 248 pesos na puhunan sa Graham Bar. Ito yung pinatikim ko sa inyo, brother, na sinabi mo na dapat hindi masyadong matamis. Bawas ang tamis. Yun, Okay. ito na yun. So, ngayon, nag-materialize siya. So, may mga reseller na din kami. Ngayon, sabi namin, nag-chat ako sa GC kanina. Sabi ko, try ko magbenta dito sa gilid ni Brother Chester. So, may dala akong ilang piraso para at least matikman nila. Ang dala namin flavor ngayon is cookies and cream, chocolate and coffee. So, 35 yung presyo. Ayun. So, maraming salamat dun sa Kasi dun, pumatok talaga, brother. Nabinawasan mo yung tamis? Oo, binawasan ko. Magana yun. Pinagpuyatan kong timplahin yun. Galing. Good job. sabi dito, ang sarap naman po niyan. Ngayon, yun yung sinasabi ko sa GC natin na ayaw nilang maniwala na nagsimula lang sa 248 pesos. 248, 12 piraso na ubos. Ito nga, hindi sila maniniwala. Nagsimula to sa piso eh. Yun na nga eh. Project diba? piso ko sa Tondo. Sinabayan ko yung project 1 ni Brother Chester. Sabi ko sa kanya, sabi ng asawa ko. Tutok mo nga ito na maayos dito. Sabi ng asawa, actually yun dyan yung misis ko, nagtatrabaho pa lang eh. Di ba sabi ko sa inyo nun, hindi naman ito yung main namin. Pero at least kumikita. So, tuloy-tuloy yung benta namin ni misis. So, may mga pa-order sa office na dinideliver ko. Tapos, volleyball game, nagbebenta kami. Sabi ng asawa ko, tara, tinda tayo kay Chester ngayon. Sabi niya, gano'n, wala naman tayong pasok bukas ng umaga, pwede tayo magpuyat. Sabi niya, gano'n. Sige, dala tayo ng ilang piraso. Sabi ko sa akin. Ayun, nagdala kami ng, di ko alam kung ilan yung nilagay namin. Ubus na, sold out kami. Tinira lang namin yun talaga para ibenta dito. Sabi namin, sige, kung ilan yung matitira ngayon natin sa pwesto ni Brother Chester. Tapos ipapatikim ulit namin sa yung bago na talagang yung timpla mo na inano mo sa ito. Maniwala kayo. Ay, wala pa, sabi mo nga, wala muna congratulations hangga't hindi pa natin nababayaran ng Lumampas na sa 248 pesos eh. So congratulations na yan. Ano na, boss? Kami 30 na. Diba? Kasi di ba, kada buwan? hindi naman. Kumbaga, yung pinapaikot namin, less na din yung mga binili namin mga lagayan. Okay. Yung katulad din na romats, mga ganun. So, ano na? Nakapag-resign na misis mo? Hindi no. Ayaw namin muna. Kumbaga, tama. kumbaga Tama. every night namin siya tinitira. Magkakaintindihan niyang brother mga bandang January, February, March. Ito nga sinabi mo, 'di ba, nung nagpunta kami dito, sabi mo magkakaproblema ka sa storage sa chest freezer. Totoo nga. Sabi Yun sa'yo. ang problema namin ngayon. Kaya pinag-iipunan namin ngayon, chest freezer. Ayos. Oo, yun yung pinag-iipunan namin ngayon, chest freezer. Kaya sabi ko, sige, tuloy-tuloy lang natin ito hanggat may nabili. Sabi ko ganun sa akin. Ito, tuloy-tuloy lang. Ano natin masasabi may mo nabili. ngayon sa mga fans? Bahala kayo kung ayaw nyo sumabay. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, nung asawa ko, seryoso yun. 248, tandang-tanda ko yun. 248, nabunot lang namin sa pitaka namin yun. 248 pesos. Ngayon, labis-labis na yung ROI namin. Trumenta na kami. Siguro pa 40 na kasi may mga hindi pa kami nasama na nabili. So, siguro talagang pinapaikot na lang namin yung pera na makabili kami ng mga karagdagang gamit. Actually, may sinusupply na kami mga coffee shop. Ayos. Di ba?
Wala pang isang buwan. Kailan lang ba ako sumabay kailan lang ba yung Project 1M? So siguro naunta lang si Brother Chester ng mga 2 linggo. Tapos yun na, after nung mga 2 weeks na yun, sumabay na ako sa kanya. Kaya kayo, kung ayaw nyo sumabay, bahala kayo hanggang dyan na lang kayo talaga. Kasi walang mangyayari sa inyo. Eh yun, ngayon asawa ko, nagtatrabaho sa sasakyan. Nandun siya sa sasakyan, nagtatrabaho. Tinatapos niya muna yung mga trabaho niya. Then ikukunin ko lang yung basket ko dito. Idala kaming ilang flavors. Benta kami, patikim namin sa... Punta kayo rito. Bisita kayo rito. Oo, kasi ang sarap eh. Kasi kakain din kami. Kaya nandito. Ngayon, ito naman ngayon ang papatikim ko sa'yo. Ikaw naman ngayon ang mag-critic sa akin. Hindi, nag-critic na ako. Lagi ako dito. Nakaraan nga, diba? Sinabi mo nga. Tingnan yung testing mo. Ngayon testing mo. Congratulations daw po sabi dito sa Ngayon testing mo, bro. Sige nga. Tangina, maniwala ka sa akin. Ma-addict ka dito. Oo. Ngayon mo testing. Kumpara na nakaraan. Naka-production na kami. Yun na nga Ta brother, naka-ROI na rin ako. Yun na nga, nakita ko nga kanina. Sabi ko nga sabi ko, ibalita ko nga din to sa kanya. Ngayon, may mga reseller na kami. Yun yung mahalaga sa amin. Kaya ngayon, nagpupuyat kaming mag-asawa, makagawa kami ng mga... Kasi pinagkakasya lang namin sa freezer ng rep eh. So, maximum na kaya namin gawin doon siguro 50. Ang chest freezer, mura lang. May makukuha ka second hand. Yun na nga eh, naghanap ako. Kahit tagli 5,000. Ang kinakabahan ako sa second hand, baka bumigay bigla. Yun ang inaano ko, mamaya. Hindi, papaayos mo lang kung sakali magka-problema. Pero ako, suggestion ko sa'yo, kung meron ka sobra 10,000, bumili ka na ng 2 in case of emergency. Yung sa akin kasi, kumbaga, may ref na, hinirap ko lang yun eh, kay La Shinjiro, diba? May ref ako, tapos, iba pa yung ref na pinahiram sa akin ni Shinjiro, tapos iba pa yung chest freezer na pinahiram. So lumalabas, 3 ngayon yun. Kung sakaling isa ron masira, bumigay, meron akong pang backup. Meron pang backup. Yun ang kailangan. In case lang na bumigay. Ayun, so kunin ko lang yung basket, tapos hintayin ko lang matapos yung trabaho ni Mrs. Yun. Sige, brother. picture daw siya, sir. Halika, brother. Nakita nyo Pilipinas? Yung mga sumasabay, nagkakaroon. Yung mga basher, napapala nyo sa kagaguhan nyo. Shoutout ko muna. Live to. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Kainta. Yan. Okay. Sige. Next question. Tanong naman po ito galing kay... Nawala. Bigla. Ayan. Grabe yun, no? Isipin mo, 248 pesos. Aha. Tapos ngayon, nasa 30 mil na yung kinita nila. Magko-40 na. Sarap. Tapos may mga reseller na rin sila. Tapos nagsimula lang sila, nauna lang ako ng 2 linggo, so lumalabas, 1 buwan pa lang sila. Ha? Yung Graham na nakalagay sa, anong tawag dito, yung ganun? Yung Sa Tupperware? plastic na Tupperware. Tapos may mga, whipped cream, ganun. Yun, masarap. Natikman ko yun noong nakaraan eh. Medyo matamis nga lang ng sobra. Sabi ko, bawas ka ng konting tamis. Kasi tignan mo ka ako yung Jayco. Di ba pinipilahan yun? Tapos ang pinaka-common na comment ng mga tao kung bakit pumipila doon yung mga tao, hindi daw kasi sila kasing tamis ng Mr. Donut. Yun. So sabi ko, ito na yung panahon na gusto na ng mga tao, lesser na yung tamis, lesser na yung lasa. Sige, next question. Tanong po ito ni Ezekiel Samarita. Hi po, Idol. This is my first time na makita ka pong nag-live. Do you think malapit na po tayo sa end times based sa sinasabi sa scriptures? Kung ang pagbabasihan mo Biblia, yung na kay Daniel, Tingin 500. 500. Yung na kay Daniel na sabi, sa mga huling araw, ang kaalaman ay lalago. Ang mga tao ay magsisitakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yung kaalaman na meron tayo ngayon, yung knowledge na meron tayo ngayon, lalo na sa technology, technological advancement na meron tayo ngayon, grabe, walang ganito 100 years ago. Yeah. Parang kagagawa-gawa lang ng telepono, wala pang 200 taon nakakaraan eh. Sipin mo, kagagawa-gawa pa lang ng telepono ni kung hindi ako nagkakamali, si Alexander Graham Bell ba yun? Yes po, Graham Bell. Oo. Alexander Graham Bell. Tapos kagagawa-gawa pa lang ng light bulb. Yeah. Yung technology Thomas ni Edison. yun, Tesla. Si Tesla yun. Light bulb? Tesla yun. Tesla. Tapos kinuha
namatay si ito conspiracy theory lang naman eh. Namatay si yun. 500, 900. Namatay si Nikola Tesla, pinaransak yung bahay. Kasi yung supplier ni yung financer ni Thomas Edison at saka ni yung financer ni Thomas Edison at saka ni Nikola Tesla iisa. Si JP Morgan. Oh? Hindi nyo alam yun, no? Hindi ko alam yun Bagay kasi ang alam ko taga lightbulb si Thomas Edison eh. Hindi si Tesla eh. Yung mga technological advancements na inimbento ni Nikola Tesla, pinasa kay kay Thomas Edison. Oh! Naglaban yung dalawa na yun pagdating sa AC at saka DC. Naglaban yung dalawa na yun kung anong kuryente ang gagamitin ng sangkatauhan dun sa Amerika. AC at saka DC. Ayan, alam ko yan. Panoorin nyo yung The People Who Built America. Parang ganun yata yun. Nasa Netflix. Yeah. The People Who Built America. Ano bago yun Bago sa utak ko yun Okay. Yun. O ngayon, bago lang yung mga technological advancements na yan. Wala pang 2 taon yan eh. Gaano katagal lang nabubuhay ang sangkatauhan? Libo-libong taon na. Walang light bulb, walang telepono, yung means of communication, napakabagal, kinakabayo, mano-mano, papadala kalatas. Yun yung dati, kalatas eh. Hear ye. Mano-mano yun, papadala ng kabayo, papadala ng dove. Pwede dove, pwede kabayo. Tapos syempre yung kabayo, may dalang messenger, di ba? Mano-mano. Mano-mano. Pero ngayon, tiyan mo, nasa iba't ibang parte ng mundo tayo. Chocolate. Sakto may nagtatanong doon binibenta mo na Ay, hindi ito. Common to mga boss. Nasa TikTok yung mga recipe nito. So, napakadaming paraan para kumita kayo. So, medyo ang gawin nyo kasi maging observant kayo sa market nyo. Kasi bakit? Hindi lahat ng binebenta angkop dun sa lugar nyo. Minsan babasahin nyo din yung paligid nyo. Oo. Hindi ko mo naisip yung magbigas I mean yung mga bagay. Siyempre bigas laging kailangan yan. Pero minsan kasi kailangan tama naman, hindi ko mo nakita mo may bigasa. Malakas ang bigas, may bigasan ka rin. Yung daming bigasa, madami kayo magkakompetensya. Tapos magbabayad ka pa pwesto. Aaralin nyo lang din. Kasi yun nga, observe lang kayo sa paligid nyo. Nakasalang na yung kanin? Ayun. Ito yung Graham bar. Bukas Bukas yun, yun. brother. Baka iniisip mo, tinutulak mo na ganun. Hindi tinutulak yun. Ini-slide yung pagilid. Nakalak? Hindi malalak yun. Baka yung book. Sino nagbukas kanina? Anong flavor gusto? Baka nahulog yung bukas kanina. Sorry. Slim chocolate kape. Kape. Masaya ito, boss. Ay, thank you. Ay, thank you po. Patay. Thank you po. Wait lang, meron ka din. Meron ka. Balik siya. Sabi dito, kitang-kita namin struggles mo dito, brother. Hey, biyaya. Sabi niya. Yung pinto kasi na yun, malaking pinto yun. Tapos yung malaking pinto na yun, kahoy yun. Kahoy, tapos sliding door pagilid. Ang problema, may pakaw yun sa baba. Mukhang yung pakaw sa baba, bumaba habang nakasara yung pinto. So hindi ngayon namin mabubuksan yung pinto na yun. Kasi deadbolt yun. Deadbolt yung pinto na yun. As in, heavily secured yung bahay na yun. Heavily secured yung bahay na yun. Pag nasa loob ng bahay na yun, parang akala mo, parang vault yung bahay. Ay, gagawin. Tak ng ingay ko. Saan? Di bale, ako na lang gagawa ng pakan. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Ay, nako. Ay, nako. Anyways, sige. Next question. And boss, on my comment na. Team ka ni Boss Chester. Sarap po, legit. Live muna tayo, Gil. Magtatanong muna yung mga tao, pagsilbayan muna natin sila. Ayan. Sabi po dito, pansin na pansin po namin lahat po ng problem mo. Talagang makatotohanan tong Project 1M mo. Walang dugas to. Sabi ko siya, walang dugas to.
Yung mga sakit ng ulo ko rito, puta, yun talaga yung mga legit na sakit ng ulo. Yung iba nga sakit ng ulo, para hindi lang ma-flood yung wall ko, di ko na nilalagay eh. Hindi ko na ina-upload. Tanong po ni Kurt Bryce A. Gutierrez, Sir, magsasawa rin kaya ang tao afterlife kung walang hanggan na because of eternity? Totoo, hindi ko alam. Hindi ko alam. There's only one way to find out. Ayokong problemahin yung tungkol sa magsasawa ba ako. Kasi, ano eh, hindi ko pa nga nakikita ko ano yung sa kabila eh. Brother, sandali lang. Sandali lang. Naka-live. Sandali lang. Mga staff ko, ang ingay. Hindi marunong makisama. Nakita nang naka-live, ang ingay. Okay, go. Yan, nakita yung struggles ko. Sir, wait lang po. But open ko lang hotspot mo. Nagulo ko na naman internet ko. Okay. Kaya po pala di gumano, di po nag-a-up sa akin. Ayan, tanong na lang po ni Red Labrador. Boss Chi, paano ka manalangin at ano yung dalangin? Maraming salamat po. Ayoko maglabas ng ganun. Kasi personal yan eh. Ayoko masyado nagdi-discuss mga personal na bagay. Pero sasabihin ko na lang ganito. Ang nakasulat sa Efeso, Filipos. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, inyong ipakilala ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Yan ang nakasulat. Daing na may pagpapasalamat. Tama mo rin, pati yung paghingi ng tawad. Papakilala mo yung kahilingan sa Panginoon. Ang pananalangin, pagpapakilala ng kahilingan. Na may paghingi ng tawad, pagpapasalamat, pagdaing. Yun ang pananalangin. Pero alam mo tungkol sa posisyonan ng pananalangin, you may find it interesting. Si Kristo, pag nananalangin, nagpapatira pa. Sobrang daming talata nun. Hindi siya lumuluhod na nakaluhod ng load ng Katoliko. Pag si Kristo nananalangin, yung mukha niya nasa sahig. Parang sa mga Muslim. Ganon siya manalangin. Bago sa akin yun, ha? Alam mo kung sino lumulod ng katulad ng load ng Katoliko? Yung mga Romano. Nung iniinis nila si Kristo, nung papatayin na siya. Niluhuran siya. Tapos ganon yung load. So, nakakabastos ba yun sa mata ng Panginoon pag naluluhuran siya? Siyempre, obviously, hindi. Diba? Hindi mo naman alam eh. Sa bagay na hindi mo alam, hindi mo naiintindihan, he will not take offense. Kasi wala namang malay eh, diba? Hindi mo naman alam eh. Sa bagay na hindi mo alam. Pero sa bagay na alam mo na, tigas pa rin ang ulo mo, yun yung nakakabasto sa Diyos. Bawa, sinabi na ng Diyos, wag kang luluhod sa larawang ginawa, inanyuan. Sinabi na nga wag kang luluhod dun eh, load ka pa rin na luluhod dun, matigas sa ulo mo. Diba? Dahil ang labas nun, ikaw na gumawa ng konsepto na sarili mong Diyos. Ganun ang labas. Nag-iimbento ka na lang ng konsepto eh. Sasabihin mo, pwede lumudo sa ginawa ng larawan. Eh, ayaw nga ng Diyos yun eh. Reiterated naman yun throughout the Bible, sa Luma at saka sa Bagong Tipan eh. Ang tigas ng ulo ng mga tao eh. Tigas sa ulo ng mga tao, nag-iimbento ng konsepto, akala nila matutuwa Diyos dun. Eh, mismong Biblia nga nila eh. Biblia ang Katoliko nga, wala naman nagsasabi na ganun lumuhod sa larawan eh. May utos ba kahit kapraso o lumuhod sa larawan? Sige, hanap kayo. Hanap kayo, may utos ba ang Diyos lumuhod sa larawan? Biblia ang Katoliko nyo hanapin, meron ba? Matigas lang talaga ulo ng mga tao eh. May utos ba ang Diyos magdasal sa larawan? May utos ba ang Diyos mag-aalay sa larawan? May utos ba ang Diyos ipasyal yung larawan? Isayaw yung larawan? Meron bang ganong utos ang Diyos? Tamo?
Ang tigas lang talaga ulo ng mga tao. Ang tigas sa ulo ng mga tao. Ano masasabi mo nasa mga sinasabi ng mga taga-Katoliko na hindi naman doon talaga nila dinadasalan yun? Huwag tayo maglokohan. Tayo maglokohan. Sabihin, nire-respeto lang naman ika natin yun na parang katulad ng pagrespeto namin sa namatay na kamag-anak. Yung bang namatay na kamag-anak, inaalaya mo ng bulaklak. Inaalaya mo pagkain. Pinoprosesyon mo. Naglumuluhod ka dun. Nagdadasal ka dun. Sa namatay mo kamag-anak. So alam mo na, hindi na pag ganyan, hindi na pagrespeto sa larawan yan. Pagsamba na yan. Sige, next question. Siya po Tanong po ni JB de Guzman. Pansin ko lang po, ang way nyo to enter in heaven is through good works, but Jesus is the only way in heaven. Ano po masasabi mo? Totoo naman. Totoo naman. Yun. I am the way, the truth, and the light. Diba? No one comes close to the Father but through me. Di ba yun ang sabi? Oo, yun. 15:1 ng unang Korinto. Mga kapatid, pinatatalsat ko sa inyo ang ebanghelyo. Na siya na ninyo, sa inyo'y aming ipinangaral. Siya naman ninyong pinananampalatayanan. Siya naman ninyong pinananatilianan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Yun din na nakasulat di ba? Yung ebanghelyo. Ano ba nasa ebanghelyo? Gumawa ka na mabuti sa kapwa-tao, huwag mo sasabihin kahit kanino. Di ba yun yung nakasulat sa ebanghelyo? Oh, yun ang sagot ko ron. Tamo? Di ba? Yun ang nakasulat sa Biblia Yun yung nakasulat sa Biblia. Yun ang ebanghelyo. Gumawa ka na mabuti sa kapwa-tao, huwag mo papakita kahit kanino. Okay. Di ba? Yun ang nakasulat sa Biblia Yun ang paraan ni Kristo Yun ang sinabi ni Kristo. Pag gumawa ka na mabuti, naglimos ka, huwag nang maalaman ng iyong kanang kamay yung ginawa ng iyong kaliwa. Oh. Di ba? Sa paggawa nyo na mabuti, huwag kayong tutugtog ng pakakak. Oh, di ba? Nakasulat naman yun Kaya yung mga mabubuting ginagawa ko, hindi ko na ina-upload sa internet. Itong mga bagay na ginagawa ko rito, pwede mo na ipalagay na, okay, sige, walang gantihan. Pero yung mga charity ko behind the scenes na hindi nyo na alam, wala na, tahimik na lang ako ron. Hindi nyo na alam yun. Hindi na para ipakita pa yun. Yung iba kasi gusto, hypocritohan lang Dito tayo sa vlogger na to, tumutulong sa mga kapwa-tao. Tangina, tumutulong, nagpo-promote ng sugal, yung pera galing sa sugal, tapos pinapakain sa mga kapwa-tao niya. Ganon sa inyo tumutulong, tapos bibidyoan pa sa mukha. Tinulungan namin to, eto, cellphone! Te, liga, may cellphone ka? Eto, cellphone! Te, may pera ka? Wala? 5,000! Tangina sa inyo, yun ang tawag nyo tumutulong. Tangina, kino-content yun, hindi tumutulong yun. Magkaiba yung kino-content sa tumutulong. Ano ba kayo? Pambira naman kayo. Yeah, next question. Nakakainis yun. Daming influencer na ganun Dami talaga. Anong tawag nun sa Pakit ng tao. Hindi, poor, ano yun sir? Poverty porn. Poverty porn, yan. Pakit ng tao. Okay yun for marketing purpose. Kung yun talaga ang purpose mo, marketing purpose talaga para pumutok yung channel mo, okay yun. Pero para ipalagay mo na magugustuhan ng Diyos yung ginagawa mo, hindi tanga. Kung ano yung papuri sa'yo ng mga tao, kung ano yung reaction, yung emosyon sa'yo ng mga tao, yun na mismo ang bayad sa'yo dun. Pero di tinatanggap ng Diyos yan. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ni Carl L. Boss, bakit yung ibang mahihirap, mata-pobre, samantalang yung kapitbahay naming mayaman, mabait? Alam mo, may mga ganun nga talaga. Kung sino pa yung mahirap, siya pa yung mata-pobre. Ang pinanggagalingan nun, inggit Kasi nakikita mo, mata-pobre lang sila sa mas madalas sa pagkakataon, doon sa pakiramdam nila mas nakakausad pa kaysa sa kanila ng konti lang. Konti lang. Pero yung mga nasa ilalim nila, ang gusto nila, sila magmamando. Yun ang common. Yun napapansin ko. Kasi alam mo, meron din naman ganung konsepto sa Biblia Yun na kay Santiago. Pag iyong itinangi ang mayaman na may suot na ginto, sinabi mo maupo ka rito. Tapos sinabi mo naman doon sa dukha, maupo ka dyan sa paanan ko. Hindi ba ikaw yung nagtatangi ng tao? Technically, pag tinignan mo, pag inungkat mo yung talata na yun, kasi pag ako kasi nagbabasa, inuungkat ko yung talata Sino may sabi? Kanino sinabi? Sino kausap? Kanino sinasabi nung nagsasalita na yon na hindi yun ang author?
Tapos turns out, tangina, ang nagsasalita pala mahirap din. Tapos minata pobre niya yung kapwa niya mahirap. Tangina. Nakita ko yung talata na yun, nung cut ko yun. Minamata pobre niya, yung kapwa niya mahirap din. Nakita ko meron ganun sa Biblia. Apo. Kitang sara. May pasa na naman sa TikTok eh. Ang sarap nito ah. Alam mo brother, nakakuha mo yung tamang timpla. Hindi siya nakakaumay. Ito yung timpla na kahit hindi mo tubigan, inom kang tubig. Kahit pa paano makakatakbo ka mga isa, 2 oras kahit walang tubig. Kasi yung yung timpla na pag halimbawa sobrang tamis, kailangan mo talagang tubigan. Yun nakakasuya yun. Nakakaumay. Nakakasuya, nakakaumay. Pero ito hindi nakakaumay, ang galing. Ang galing ng paggagawa mo rito, panalo to. Kung iniisip yung sinabi mo na yun, Aha. kailangan agaw yung yung hindi siya, yung tamis siya kakabang. Yun, nadali mo brother, perfect. Ang sarap. Ang sarap, grabe. Pengin tubig. Hindi, nakarami na kasi ko eh. Meron akong ganito, tapos meron pa akong ganun. So kailangan ko naman magtubig. Hindi naman dahil masakit sa lalamunan. Pengin tubig. Kundi dahil nakarami na kasi ko ng iba-ibang colored drinks. Colored food. Sabi po Okay, ni go. John Les, sabi niya, boss, ano nangyari sa pinto mo? Hindi ko nga alam. Trouble na naman na ron. Tangina, mawawasakin natin yung bintana. Again, Nga pala, kakapaayos lang natin. kakapaayos lang ng bintana. Mawawasakin na naman yung bintana. Sa bintana na naman tayo dadaan. May pahingin ako tissue, be. Tangina, grinder na naman yun, hayop. Tissue. Ayan, tanong naman po ito ni John Loren Monson. Nakalimutan ko rin inform sila eh. Ayan, May mga bago kasi ko empleyado, 2 lalaki. Nakalimutan ko inform tungkol dun. Tanggalin na nga natin yung putang inang yun. Puser, hassle, nakakapikon. Kala mo secured, safety. Oo nga, safety nga. Wala talaga makakapasok. Parang vault yung bahay. Pag nalak ka sa labas, yari ka. Ayan. Tanong po ni John Lawrence, sir, bakit daw wala pong nakaka-appreciate sa mga single father at puro mga single mom lang daw po? Bihira kasi yung mga single father. Pinaka-common kasi single mom. Sobrang common kasi ng single mom. Sobrang common. Sobrang common. Ang sobrang common kasi, tinatakbuhan yung anak. Yun ang pinaka-common. Yung mga single father kasi bihira eh. Tsaka lalaki ka eh. Expectation sa'yo talaga, malakas ka, matigas ka eh. So yung appreciation. Tangina, nagrereklamo ka pa sa appreciation tungkol sa single father. Ako nga, nasa social media na, hindi pa ako na-appreciate eh. Oh. Diba? Ikaw, ginagawa mo lang naman yung obligasyon mo pag nag-anak ka eh. Di ba? Ginagawa mo lang yung obligasyon mo pag nag-anak ka. So wala dapat recognition sa mga ganun. Ginagalingan mo, edi clap-clap para sa'yo. Ginagawa mo lang yung obligasyon mo eh. Obligasyon mo yun doon sa bata eh. Eh ako, hindi ko naman obligasyon sa kapwa-tao ko to eh. Diba? Ito, ginagawa ko na ganito. Hindi ko naman obligasyon to eh. Dagdag lang to, extracurricular activity. Technically, hobby. Tapos eventually, naging endeavor na. Tapos naging charity na. Yun ang nangyari. Pero kung kaya ko naman mabuhay na yun nga lang, masamang tao kasi ko, doon nagkakatalo eh. Yung trouble kasi masamang tao kasi ko eh. Masyadong maraming dugo na nasa kamay ko eh. Kailangan ko yung linisin, di nagbabagong buhay ako. Kaya ako nasa social media ngayon. Baka sakaling may kabilang buhay pa para sa akin. Yun. Pero generally, hindi naman na obligasyon ng tao magsasalita ka pa sa social media. Pero ikaw, expectation talaga sa'yo, kalingain mo yung sariling iyo. Anak mo, kalingain mo. Expectation sa'yo yung bilang magulang eh. Kung hindi mo kaya, wala, babalik doon sa tanong, bakit ka naganak? 'Di ba? Gusto mo ma-appreciate ka, edi clap-clap para sa'yo. Pero ginagawa mo lang yung talagang tama eh. Ginagawa mo yung obligasyon mo. Sa bagay na obligasyon mo, hindi ka talaga mababayaran dun. Mababayaran ka lang sa bagay na hindi mo obligasyon, pero ginawa mo. Ganon kasimple yung konsepto. So yun, hindi kasi common yung mga single father na nasa kanila yung bata. Ang common, yung mga single mother nasa kanila bata. So baka yun ang dahilan kung bakit wala appreciation tungkol dun. Pero wala rin naman masyadong maraming appreciation tungkol sa single mother eh. Paano pag gusto mong i-appreciate ka ng mga tao, kaklap-klapan ka pa? Diba? Trumabaho ka ng trumabaho. Trumabaho ka ng trumabaho. Tapos yung naipon mong pera, ikaw na lang mag-appreciate sa sarili mo. Yeah.
Diba? Ganon din naman ginagawa ko eh. Ako na lang din nag-appreciate sa sarili ko pagka hindi ako nakaka-appreciate ng mga tao eh. Ganon din ginagawa ko. Noong mga panahon wala pa ako social media, ako na lang din nag-appreciate sa sarili ko. Libre ko yung sarili ko na kung ano man. Yun. Next question. Ito sir, sabi po ni Nabs GL, sa sobrang secure daw ng bahay mo kahit yung may-ari hindi makakapasok. Tangin na nga. Tangin na ano. Paisip si sir. Tangin na. Kakapagawa ko lang kasi ng putang inang grills na yun eh. Paano ka ngayon babaklasin ng putang ina talaga? Patibay-tibay pa yun. Tibay pa naman nun. Oh. Okay, magawa natin ng paraan yan, sir. Balik, gawa na natin yung paraan. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Tina Moran Moco. Ay, putang ina. Bakit kayo ganyan? Napapamit ang pangalan nyo na TikTok. Putang ina. Ano pangalan? Tina Moran Moco. Oo. Kilala kita, ikaw lagi nagko-comment, bago ka pa ng pangalan, ha? Siya ba si ano, tender juicy hotdog? Hindi. Yung isa na ako burat. Ako burat. Oh, okay. Tanong niya, tanong lang po, bakit kadalasan kung sino pa ang gumagawa ng tama o mabait, sila pa yung mas naagrabyado? Agrabyado. Ah, hindi. Kapag ka lagi ka naagrabyado, hindi yun gumagawa ng tama. Ang tawag doon tanga. Magkaiba yun. Alam mo, yun nga, nalilito nga mga tao dyan eh. Akala nila pagka mabait, inaabuso ng mga tao. Hindi. Isang matalinong tao na mabait, na mabuting tao, hindi mo kayang abusuhin yan. Parang ako, katulad sa akin, hindi mo kayang abusuhin. Hindi mo kayang abusuhin. Simple lang naman ang konsepto sa akin eh. Maaamoy kita. One way or the other, maaamoy kita. Pag wala na sa hulog yung mga request mo, baka pagbigyan kita. Pero pinagbigyan kita, hindi para isumbat ko sa'yo yun. Tapos hindi rin yun para pag umalis ka, pakaramdam ko na agrabyado mo ko. Pinagbigyan kita. Ganon yun. Pero hindi mo ko maabuso kasi dun pa lang sa borderline na pakiramdam ko, aabusuhin mo ko, lalaglag na kagad kita. Yung iba tanga eh, akala nila mabait na tao sila pag nagpautang sila, OFW sila, nagpautang sila dito sa Pilipinas. Tapos yung pinautang nila, kaklase nila, sa kung saan man putang inang malayong eskwelahan, na tangina parang halos 100 taon na silang hindi nagkikita. 100 taon. Minsan, 10 taon, 15 taon na hindi nagkikita, biglang mangungutang sa'yo dahil nakita ka lang nasa abroad ka eh. Biglang nakipag-connect sa'yo, after 2 to 3 days, may mangungutang na pala. Tangina, tapos ikaw naman si tanga, pautangin mo naman. Alam mo na nga wala kayong means of communication ng napakahabang panahon eh. Pag sa'yo nang utang yan, ibig sabihin yan, hindi ka nababayaran, napakatanga mo naman, akala mo mabait na tao ka ron, hindi tanga ka. Tanga ka, magkaiba yung pagiging mabait sa pagiging tanga. Nalilito ang mga tao dyan eh. Nalilito ang mga tao, akala nila pag mabait, tanga, hindi ganun. Mabait, inaabuso raw, hindi ganun. Hindi pagiging mabait, yung inaabuso ka ng mga tao, pagiging tanga yun. Hindi mo alam kung kailan ka inaabuso na. Bigay ka pa rin ng bigay, akala mo nakakatulong ka, pero totoo, kinukonsenti mo na yung kagaguhan ng mga ulul. Okay pa nga yung Martin tanggap mo eh. Tanggap mo. Pero yung ano, ang tawag nila dyan, ano, sa English, naive. Naive. Yun ang tawag nun sa English. Mapaniwalain. Uto-uto. Kumbaga, uto-uto. Yun ang tawag dun. Hindi yun pagiging mabait. So ano nga uli yung tanong? Ayun. Bakit daw kung sino pa yung gumagawa ng mabait at tama, sila pa yung lagi naagrabyado? Hindi. Hindi, ano, yung isang matalinong taong mabuting tao, mabait na tao, hindi mo kaya agrabeduhin yun. Oo, sige, baka paminsan-minsan lang pumapayag siya, maagrabyado siya. Parang ako, paminsan-minsan papayag ako maagrabyado ako eh. Paminsan-minsan lang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo ako agrabyaduhin. Pag lagi ka na lang naagrabyado, tanginan, tanga mo na nun. Napakabobo mo na lang nun, hindi mo pa naaamoy. Hindi ka nagtataka, yung tita mo na kung saan mang napakalayong putang inang probinsya, biglang isang araw nag-message sa'yo, tapos nangungutang ng pera, hindi ka pa nagtatakang hindi ka babayaran yan. Hindi nga nakikipag-communicate sa'yo sa mahabang panahon eh. Tapos biglang isang araw nangungutang sa'yo, tapos aasa ka, babayaran ka sa katapusan, may kasama pang tubo. Tangin na naman. Diba, napakatanga mo naman. Nag-question ako, sir. Sige. Personal. Patawa lang ako. Ano masasabi mo sa hindi mo namang kakilalang kamag-anak, pero alam mong kamag-anak mo siya, tapos nangungutang siya sa'yo kasi nakita ka lang na sa social media, akala niya sikat ka na. At marami kang pera. Hindi, actually marami sa akin ganun.
Sa akin, hindi mo ko kayang utangan ng ganun ka. Unang-una, bago naman ako sumikat, hindi mo naman ako kilala, di ba? Hindi mo ko kinikilala. Ngayong nakikita mo na lumalabas na yung mukha ko sa newsfeed mo, biglang nangungutang ka na sa akin. Hindi ako tanga para pautangin ka. Kung pautangin man kita, ibinigay ko na sa'yo yung pera. So hindi mo ko kayang agrabeduhin dun. Bakit? Binigay ko na sa'yo yung pera eh. Nangungutang ka 10,000 o ito 500. Hindi yan eksakto yung kailangan mo para makatawid ka doon sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Kung totoo man yung putangin na pinagdadaanan mo. Pero, pag sinuli mo sa akin yung 500, makakaulit ka sa akin, baka mas malaki pa sa susunod. Pag hindi mo sinuli sa akin yung 500, putangin mo, alam ko na kaagad yung presyo ng kaluluwa mo. Halagang 500 ka lang. Ganun kasimple. Hindi mo ko kayang agrabeduhin. Hindi ako tanga. Hindi yung kung magkano inuutang mo sa akin, ipapautang ko rin sa'yo, eksakto. Hindi ako ganun. Kung magkano yung kaya kong ibigay sa'yo, bibigay ko na lang. Ganun yun. Magkano kaya mo ibigay, Chester? 500. 10,000 yung kailangan ko eh. Wala akong pakialam kung ano yung kailangan mo. Ito lang yung kaya ko eh. Papakawalan ko na yung 500. Bumalik man sa akin o hindi masama loob ko. Hindi mo ako pakiramdam ko na agrabyado mo ko. Ang pakiramdam ko, gumawa ako ng mabuti, tumulong ako sa kapwa-tao ko. Yun ang pakiramdam ko. Kaya mamaya, tignan nyo, magpapamudmud ako ng 500. Uy! Hala! Hindi galing sa akin, may nag-sponsor. Ah! May nag-sponsor, 500 pesos yun. Ah. Tapos sabi niya, bigay daw ako tag-100 daw, 5 tao. Oh! Alam niya na Yan nag-sponsor. Siyempre, ako naman, dahil pangalawang araw ngayon na mamimigay tayo ng 50 pesos, edi pili tayo ngayon ng dalawang tao, tag 50 pesos. Plus, Galing naman sa ano yun, galing naman sa akin yun. Tapos, bukas 5. naman, 3 na, tag Okay. 50 pesos. Plus yung 500 na tag 500, kasi yung 500 na yun, na Gcash sa akin, sponsored yun, tropa. Okay. Tropa ko yun. Sabi niya, magpaambon daw, 500 pesos, tag 100 daw, 5 tao. So, mamimili ako ngayon ng 7 tao. 5 tao ron, tag 100, 2 tao doon, tag 50. Oh, ba? So, ngayon, ayan, mga nanonood, asa na? 469. Okay. Ayan. TikTok, May konti, 600. 689. Sa mga nasa TikTok, palilipatin pa ba natin ng Facebook? Lipat ng sige, mga nasa TikTok daw, lipat kayo ng Facebook. Doon kayo manood kasi doon daw kami kukuha, sabi ni Gil. Doon daw kami kukuha ng mga mananalo ng Gcash. Gcash. Cash G. Cash G. Okay. Cash G. Okay. Bawal pala sabihin yung Gcash. Bawal sabihin. Cash G. Sige. Inulit ba? Bawal daw sabihin. Baka mayari na naman tayo sa TikTok. Nagabang na ako. Asa na? Wala pa. Wala pa? Wala pa? Okay, wala. Okay, sige. Safe. Okay, safe. Yeah, next question. Safe. Tanong ulit ni tinamuran mo ko. Pwede ba maglulo habang nanonood sa'yo? Next question. Ang inan to. Yun lang din naman yung tanong eh. Pagka ganun, paulit-ulit na yung tanong, nakakatawa lang yun sa umpisa, pero pag paulit-ulit na, hindi na nakakatawa yung Gail. Ayan. Tanong po ni Kira Hindi, Morse. si Gail talaga walang sense of humor eh. Wala eh. Nabasa na niya na isang beses yun para sa tanong. Binasa na naman uli. Nakakatawa lang yung tanong. In case hindi nyo alam, nakakatawa lang yung joke sa unang beses na sinabi yun. Hindi na nakakatawa yun pag paulit-ulit na. Hindi marunong na sense of humor si Gail. Ewan ko, bala ka sa buhay mo. Hindi talaga marunong sense of humor si Gail. Akala niya, pag inulit-ulit, makakakuha ng parehas ng reaction. Hindi marunong sense of humor si Gail. Sige, next question. Tama na kasi yung paulit-ulit tayo dyan sa na yun eh. Gail, pagka gano'n, huwag mo nang babasahin kasi natawanan na natin ng isang beses yun eh. Ibang joke naman. Mag-joke kayo, iba naman. Sabi po ni Brother Box, sabi niya, boss, sa akin na yung 100 pesos pang scatter ko lang. Mamaya kami mamimili. Doon, punta kayo sa Facebook. Sa Facebook daw kami mamimili. So naka-live din ako ngayon sa Facebook, Project 1M. Project 1M by the Chichester. Naka-live din ako sa Project 1M by the Chichester. Sige, next question. Tanong po ni Kira Morse, Ha? ba't hindi ka nagpo-promote ng sugal at nagsusugal ka rin ba, boss? Ako rin, nagsusugal din naman ako. Pero hindi ako nagpo-promote ng sugal. Kasi wala naman sense yun. Nagbibisyo nga ako eh. Diba? Naninigarilyo ako, pa-promote ko pa yung paninigarilyo. Walang sense yun. Walang sense sa akin yun. Hindi ko kailangan mag-promote ng sugal. Alam mo, kung karamihan lang naman nagpo-promote niya ng sugal, either greedy o ipit. Eh, hindi naman ako greedy dito sa buhay na to. Hindi rin naman ako ipit dito sa buhay na to. Okay lang ako eh. I'm doing well. Halos ko lang 2 milyon na nga yung offer sa akin eh. Ang gagawin ko lang daw, simple. Ang sabi sa akin verbatim. Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino nag-offer. Kasi baka kilala nyo eh. Pero ito sabi sa akin verbatim. 1 milyon mahigit ang offer. Kulang-kulang 2. Ang sabi, kada buwan ito kada buwan.
Ang sabi, magla-live lang daw ako Lunes hanggang Linggo. Hindi ko kailangang i-promote yung yung mismong casino. Hindi na kailangan i-promote. Walang ibang kailangan gawin. Ang kailangan lang gawin ito, yung mismong link ikakabit ko lang daw sa comment section. Nakapin, parang ganun. Sabi ko, teka, ibig sabihin, hindi ko kailangan i-promote? O, hindi na kailangan. Pwede mo ring sabihin, huwag kayong magsugal. Sabi ganun. Ay, di, ang galing pala nun, ano? Sabi ko ako, ang galing pala nun. Hindi ko na kailangan i-promote. Paano kayo kikita dun? Sabi kong ganun, paano kayo kikita dun? Siyempre, tinanong ko na, curious ako di ba? Kasi, kung hindi ko naman pala kailangan i-promote, tapos, pwede ko ring sabihin, huwag na kayong magsugal. Pwede ko sabihin kakabit lang daw sa comment section. Yung link. Link lang. Kakabit ko lang sa comment section, ipipin ko lang daw sa comment section. Sabi ko, paano kayo kikita dun? Sabi sa akin, ito verbatim, ito sabi sa akin, Chester, meron ka kasing enough na credibility para kahit nakapin lang sa comment section, yung mga tao pipindutin na yon tapos maglalaro sila. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Meron kang enough na credibility para kahit nakapin lang sa comment section, yung mga tao pipindutin na yon tapos maglalaro na sila. Yun ang sabi. 1 point something million pesos. Kulang ko lang 2 million. Kada buwan. Ba't hindi ka na-tempt kunin? Hindi ko naman kailangan yung pera No. Isang mabuting pangalan ay maiging piliin kesa malaking kayamanan. So di mo ko kaya, I'm sorry. Panahon na ng social media. Siguro kung panahon ng mainstream media, napakahirap sumikat, baka siguro kinana ako yan. Pero panahon na ng social media ngayon ang dali-dali ng sumikat So hindi ko ngayon kailangan mag-promote ng ganyan. Mag-promote lang ako na maayos na hanap buhat. Mo katulad ng Shinjiro. Nakita mo, 'di ba? Pinahiram kami ng refrigerator. Tapos pinahiram din kami ng chest freezer. Ngayon, binigyan din ako ng product, yung kape, Miss Stevia. So sabi ka ako, testing mo lang to, Chester, kasi sabi nakakapayat daw. Sabi ko, sige, susubukan ko muna 1 buwan. Kasi ayoko naman mag-promote ng kahit na anong bagay na ako mismo hindi ko pa na-testing sa katawan ko So hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nasusubukan. Di ginawa ko, tinesting ko. 1 buwan. Stevia, di ba? Araw-araw kayo nga nagtitimpla nun sa akin, di ba? Na yung kape na may stevia. Tapos rin, non-acidic din yun. So hindi ngayon ako nakakaramdam na parang nasusuka ako katulad ng cobra, di ba? Kape. Ayun. Tinesting ko. Kayo ngayon magsasabi ko, ako ba pumayat mula nung 1 buwan na last month ago. Ayun. Sabi nga dito, sir, pumayat ka daw talaga. Yun mismo kinakana ko. Pero syempre, kasama na rin yun ng kasama na rin yun ng medyo nabawasan ng bahagya yung pagkain namin. Yeah. So, yun. Sukli po. Ano nga ulit yung tanong? Sukli yan, sir. Ha? Sir, wag mo sa sukli. Ano gagawin Sukli ko? po yan. Kanino to? Sukli pala to. Akala ko, lalagay sa bulsa Ang packet ni Doraemon. Sige, go. Next question. Sabi po ni Jeremy, Boss G, pwede ko bang gamitin yung logo mo sa damit mo? Lalagay ko lang sa vest ko, gagawin kong logo. Bala ka. Kung personal use lang, ayos lang. Kung business use, okay din. Basta hindi mo lang ipapaprint tapos ibebenta mo sa mga tao. Yun lang request ko. Huwag nyo ipapaprint para ibenta sa mga tao. Kasi ako nga mismo naisip nyo ba? Ako nga mismo may clothing pero ako hindi ako kumikita dito sa clothing na to. Diba? Yung mga tao na tinutulungan ko, bigay na lang natin sa kanila yun. Yung lang request ko sa inyo. Ngayon, ito pwede nyong gawin. Lalo na sa may mga negosyong nakikinig ngayon sa akin. Ito pwede nyong gawin. Pwede nyong ipaprint ng malaki. Yeah. Project 1M. Lagay nyo ngayon sa mga businesses ninyo. Yun ang pwede nyong gawin. Pag nilagay nyo ngayon sa mga businesses ninyo, alam na ngayon ng mga fans ko. Tapos, meron pang chance na baka, di ba, i-promote pa kita. Na as in, yung mismong picture na ganun, tinag mo sa akin, pinost nyo sa kung saan man, nakalagay na nakapaskil na kung saan man sa negosyo ninyo. Tapos sasabihin nyo ngayon, sumasabay kami sa Project 1M, tag nyo sa akin, pwede ko ngayon i-share sa page ko. Then na kayo, may traction na ngayon. Alam ng mga tao na doon sa lugar na yun, may sumasabay sa Project 1M. Mga fans ko ngayon, doon magpuntahan para kumain o kung ano man, di ba? Yun ang pwede nyo gawin. Libre lang yun. Libre lang. Wala lang parang membership pa rito. Hindi na. Ingat kayo. Dahan-dahan kayo sa biyaya. Ingat, thank you. Libre lang yun. Hindi na kailangan membership pa. Hindi ako nangingi ng pera ninyo. Gamitin nyo yun. Sige, okay lang. Libre lang. Magamit ninyo sa mga hanap buhay ninyo. Basta wag lang kayo magpapaprint ng shirt kasi kukompetensyahin nyo naman yung mga tao tinutulungan ko. Yun. Sige, next question. Wait lang po. Isang rice na lang daw meron. Isang rice na lang? Sige, diskarte na ako. Tanong po ito ni
Cristiano Ronaldo CR7. Hindi, ganito na lang gawin mo. Tangina. Yung bang salamin dun, nilak nyo? Salamin sa... Si kusina? Hindi. Hindi. Ito gawin mo. Balik ka. Sir, wag. Ayo. Bulungan mo na lang. Akin yung mic. Shoutout muna sa inyo. Hello, shoutout po. Bistoy, okay. Punta kayo dito, GR Boys. Grilled Reaper, sige, go. Nabs GL, yung logo na pinagawa ko, pwede ko yun ipalagay sa t-shirt tapos benta ko. Ha, ha, ha. Wait lang, sir. Dinig ka dito sa TikTok. Naririnig ka sa TikTok. Layo kayo konti. Layo kayo konti. Magsama ka ng ano? Sino ba? Babae sa ano? Ay, dalawa lang pala babae ko rito. Sige, at saka ito. Ako kasha ako dun. Yan. Hindi, ako na lang. Patapos naman na to. Apo. Tapusin ko na muna to. Ah. Sige, go. Ayan, tanong naman po niya is, meron pa po bang sinigang dito? Masarap po ba yung sinigang? At anong masasabi mo sa niluto mong sinigang? Oh, masarap to. Oh, masarap to. Oo, masarap to. Alam mo ito pala. Recently lang napansin ko, ito parang isang araw lang yata. Apo. Yung taba, lasang bone marrow. Yeah, sobrang sarap. Gabi-gabi, excited ako dun sa konseptong kakain ako na sa sarili ko sinigang. Yeah. Kaya gabi-gabi. Gabi-gabi, tinitikman ko tong sinigang ko para malaman ko yung kabuuan ng experience kong kain. Gabi-gabi satisfied ako. Tapos, kompleto to sa Ricardo. Ano nga ulit? Mga ano? Si Munggo. Ang rekado natin sa sinigang na baka ay meron tayo syempre yung gulay. Hindi lahat naman ng bahay kubo nandito, pero meron tayong kangkong, labanos, okra, sitaw, at syempre meron taba at laman ng baka. At ang pinakamasarap na sabaw na luto mismo ni Sir Chai Chester. Ako mismo bumira rin para sa'yo. Yes. Sige, go! Next question. Ayan, tanong naman po ito ni John Kaguya. Boss, ba't ang pogi mo pa rin kahit puyat ka? Fresh na fresh ba din? Siguro dahil masaya lang ako, hindi ko masasagot diretso kasi lalaki ako eh. Yung alam mo yun, hindi ako mahilig lumingon sa salamin para tignan ko ano itsura ko. Hindi, titignan ko lang yung itsura ko kung magulo ba yung buhok ko. Ito, ganito. Totoo yan. Kaayos ako, ganito lalagyan ako ng sunflower oil kasi ginagamit ko rin. So makikita nyo, may shine ng sunflower oil. Minsan coconut oil, virgin coconut oil mismo. Huwag naman yung ano. Oo. Hindi, mantika nga na ano. Yun nga, BCO nga. Busy, oh. BCO. So, coconut oil, gano'n. Minsan, minsan BCO. Minsan, sunflower oil, gano'n. Yun. Tapos, titignan ko lang kung maayos na yung buhok. Yun lang. Buhok lang yung dahilan kung bakit ako tumitingin sa salamin. Eh. Lalaki kasi ko, wala akong itsura wala akong pakialam sa itsura ko eh. Diretso, wala akong pakialam talaga sa itsura. May mic, sir. Casey Odang bakit? Sinabi ba? Hindi ko marinig. Hindi, ngayon ka na naalala. No. Casey Odang wala talaga akong pakialam sa Naiba mo ba yung itsura ko. lapel mo, sir? Ha? Hindi ka marinig. Nag-comment na sila. Okay. Hindi na marinig ko yan. Ito, narinig nyo na ako. So, yung going back sa sinasabi ko, ang dahilan lang kung bakit ako tumitingin sa salamin, kasi yung buhok ko, titignan ko kung may tikwas ba, kung may tikwas. Kasi lalagay ako ng langis sa buhok ko, ganun. Tapos, yun, titignan ko kung may tikwas. Kung wala ang tikwas, okay na yun. Pero di ko tinitignan kasi yung mukha ko sa salamin eh. So, hindi ko masasagot yung tanong mo na tungkol dun sa mukha ko kasi wala naman akong ginagawa sa mukha ko bukod sa kinikis-kis ko ng sabon. Yun lang. Wala na iba. Oh. And saan daw po yan, Genji James? Nandito po kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angon Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angon Rizal. Patakbo daw muna ng kanin. Ayan. Sikwat muna. Okay, Sikwat next mo. question. Ayan, shoutout to kay Betchay Guevara. Hello, Betchay. Anong oras na ba? 11:24. Maaga pa pala, no? Ang aga ng live natin ngayon, no? 9 tayo nagsimula eh. Oh. Okay, 9 tayo nagsimula. Sige. Ayan. Sige, simulan na natin. Bigayan na! Bigayan? Ibigay. Kuya Will. Oo. Ibigay ang Oo. Cash G. O, yan. Sige. O, type nyo na ngayon yung mga cash G nyo dyan. Sige. Tapos, pipili sige ng 7. Bale, 5. Yung mananalo ng, mababahagi na ng, mananalo. Hindi naman premyo to eh. Hindi masasendan. Masasendan ng tag 100 pesos each. 5 yon galing sa sponsor. May isang nag-sponsor kasi 500 pesos.
Tapos, dalawa naman na galing sa akin, tag 50 pesos kada isa. Hindi ako nagpapamigay ng masyadong malalaki kasi hindi naman, nagbe-make sense yun na aasal lang yung tao sa ganun. Mas gusto ko yung mabitin sila, ay 50 pesos lang. Tapos gagawin nila, tatrabaho sila ngayon. Pagka trumabaho kami, 500 ka isang araw. O, diba? Kaysa umaasa ka sa 50 pesos na Gcash. Yeah, next question. Ayan. Question muna tayo, habang nag-aantay tayo ng mga Gcash nila. Okay, go. Gcash. Ayan, tanong naman po ito ni JB de Guzman. Para di na po ako mag-alala sa'yo, Kuya Chess, put your faith po in Jesus Christ as the Lord and Savior daw. Totoo po ba daw yun? Tanong ba yun? Opo. Totoo po Di ba last? Sorry sir, statement. Okay. Yun, nasagot ko ron. Okay. Kasi Okay. statement daw. Hindi naman tanong. Sige, go. Next question. Ayan, ayaw nila mag-send ng Gcash. Bakit? Yung mga nasa TikTok, kung gusto nyo manalo ng Gcash, dito kayo sa Facebook. Lipat kayo sa Facebook. Aha. Lipat kayo rito sa Facebook. Wala naman akong wala naman akong dyan Anong tawag dito? Wala akong ads. Walang ads yan. Walang ads. So kahit gaano pa karami kayong nanood, wala pa rin akong kikitain dyan. Maliban na lang siguro kung nag-send kayo ng stars, ganun. Siyempre, yung stars, galing sa bulsa ninyo yun. Sa inyo galing yun, pero hindi galing yun sa ads. Wala akong ads dito. In case hindi nyo alam, wala akong monetization, wala akong kinikita sa social media. Meron lang dyan, bago lang, ka-activate lang, yung stars ng Project 1M. Pero yung dating page, wala nga kahit stars yun Ay, pag nagsisend ka. Brother, hello! Ha? Ba't ganun? May mga nagsisend ka, so puro asterisk lang yung lumalabas. Gawan nyo ng paraan. Kasi nakikita nyo naman yan kapag diba? May nagsisend daw, asterisk daw yung lumalabas. Hindi, okay lang yan. Gawan nyo ng paraan, lagyan nyo ng message. Kasi mukhang hindi yata tinatanggap ni Meta na cellphone number lang ilalagay. So lagyan nyo ng konting message para hindi mag-asterisk. Ayun, yan ang sagot ko nun. Okay, go. Shoutout mo, kamaya na yung mga shoutout, pero may nagtanong dito, Vin Tadlip, millionaire ka rin po ba? Millionaire ka rin ba po ba, boss? Hindi, tindero lang kami rito sa gilid ng kalsada. Well, mahirap lang kami. Tindero lang tayo sa gilid ng kalsada. Nandito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Bili kayo ng tinda namin. Hindi na ako magbabasa ng mga naging comment. Mahirap lang ako. Ito na naman tayo Ayaw nyong maniwala Bakit ganun kapag ka nagyayaman-yamanan yung mga influencer, naniniwala kayo? Nagpakita lang ng pera, akala nyo agad kanila. Nagpakita ng kotse, akala nyo agad kanila. Hindi naman pinakita yung ORCR. Diba? Yeah. Akala nyo agad kanila dahil lang naupuan sa loob, dahil lang nakita nyo binrum-brum, kanila na kagad. Bakit pag ako nagsabing mahirap lang ako, di kayo naniniwala? Ba ganun? Baka ba ako mayaman sa paningin nyo? Di ka mo, pampagupit nga wala ako. Haba ng buko. Pero bakit may nag-send sa'yo ng hair ka, no? Di, tanong ko nga sa'yo, di ka nagpapagupit, pero bakit may nag-send sa'yo ng hair clipper? Hindi naman hair clipper yun Razor yung sinend sa akin pala. Ewan ko, putangin na talaga. Kwento ko lang sa inyo Burot na burot ako sa Shopee Hindi naman kasalanan ng Shopee to Pero tangin na yung seller ng Shopee, nakakaburot May nagpadala sa bahay. COD, cash on delivery. Cash on delivery. Ayun, pinadala sa bahay. Siyempre, kami naman, binayaran namin 152 pesos. Cash on delivery Siyempre, akala namin, diba? Legit na cash on delivery. Tangina nang binuksan ko, razor, pambuhok. Tangina nyo, mukha ba ako nagpapagupit? Tanginang yan, mukha ba ako nagpapagupit? Itsura ko to. Tanginang yan, razor ang puta. Nagpapatastas lang ako ng gilid Tapos yun na yun. Pero puta, razor talaga. Tangina, nakakaburot Gusto kong pang-ahit ko na lang kaya ng bulbul ko yun. Tanginang yan, nakakaburot talaga. Nakakainis. Yung feeling na na-scam kang 152 pesos. Kung alam mo yun, kung nanghingi lang sa akin, bibigay ko na lang. Kesa yung ganun, napakaramdam mo kahit piso yung na-scam sa'yo, na-scam ka pa din. Bad trip talaga Nagpadala COD, 152 pesos. Pagbukas namin, razor Yung pangahit ng buhok, tanginang yan. Mukha ba ako nagpapagupit? Burot talaga ako nun Inis ako nun. Bigla ng dami ng viewers mo, sir, dahil sa Cash G na yan. Ha? 452.
Hindi, yun pa rin naman yung kanina eh. 4.6 nga sa kanina eh. Yan, sige. O, mamimigay kami, Cash G. Mamimigay na Cash G. 5 tag-100, tapos 2 tag-50. Tapos, bawat araw na lumilipas mula ngayon, madadagdagan niya ng 50 na 50 kada araw. 50 na 50 kada araw. Ayan, tanong naman po ito ni Sensei. Boss, anong masasabi mo sa issue nila Kastama? Wala, hindi naman niya nasabi. Nakulong siya bago niya sabihin eh. Pero, tangina, kilala ko yun. Hirap magsalita. Powerful yung mga tao. Wala ring ebidensya eh. Pero tangina. Pilipinas, kung alam niyo lang, may PDD dito sa Pilipinas. Uy! Alam din niya nung iba. Aha. Alam din niya nung iba. May PDD issue din dito. Yung tinutukoy mismo nila Kastama, specific yun. Specific. Nakabalita ako ron. Pero yung iba, talagang sila mismo nagkikwento. Tahimik na lang ako. Kasi wala ebidensya eh. Malinis. Malinis. Di nyo lang alam kung gaano karaming krimen yung tumatakbo dito sa bansa. Di nyo lang alam. Tamo, bigla no, nung magsasalita na, biglang nakulong. Sasalita na. Bakit kaya? Meron ganun dito sa Pilipinas. Di nyo lang alam. Pero nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, I know too much. May mga nakikipag-usap sa akin ng mga politiko. Nakikipagkwentuhan, literal kwentuhan. Hindi lang pakikipag-usap paminsan-minsan, kwentuhan, literal. Maraming pagsusulitan yung mga mayayaman. Maraming pagsusulitan ng mga mayayaman dito sa Sanlibutan. Napakarami. Sabi nung iba, sir, happy na kami nakikinig sa'yo, sir, kahit walang Cash G. Hindi, ang purpose noon, para ano, ito, makikisuyo ako sa inyo, lalo doon sa mga regular na viewers ko, doon sa mga nakinabang na sa akin sa sobrang habang panahon. Pakishare nyo tong live na to. Ang purpose noon, para makuha ko yung mga, yung mga online palimos. Kung hindi nyo nakikita, di ba ang daming mga online palimos doon sa mga nagpo-promote ng Galsu? Yung mga nagpo-promote ng Galsu, ang market niyang mga yan, mga online palimos. Mga send ng Gcash, paulan, paambo naman po, pamerienda po, bla bla, etc. Yung iba sa kanila, completely wala talagang trabaho. Maasa lang talaga sa ganun. Tapos, akala nila, mababahaginan sila. Hindi naman namimigay talaga yung totoong Gcash yung mga yun. Nakita nyo si Awit, di ba? Nag-send ng 20,000, naambunan daw niya isa ron sa mga fans niya. Takin yung pangalan ng fans niya, manager. Nakasave sa nakasave sa Mga manager. Oo, nakasave sa inbox niya. Yung manager niya, pinadala niya ng 20,000. Agay! Talaga to si Awit eh. Dinilit, tapos nag-upload ng bago. Nandun pa. Ay, huli ka ba? Hello, brother. Tagig. Galing pa kami, dinayo ka namin, galing pa kami Taguig. Galing pa kayong Taguig. Wow. Okay, mag-shoutout na muna kayo rito. Galing kayong Taguig. Saan yung followers mo po ako? Salamat, brother. Oh, shoutout na muna. Light tayo. Hello po, shoutout po, nakarating na ako dito kay Idol. Galing ng Taguig. Nakikinig po ako sa'yo araw-araw. Kailan ka lang ibiyay mo? Saglit lang naman, pero nagpagas pa kami din sa unahan. Ah, okay. Nabot kayo isang oras? Hindi naman. May isang oras? May get? May get? Ayaw kaming bigutan. Bigutan. Ayaw ah. Picture po. O sige. Dali, tapusin ko lang sandali yung live ko. Patapos na to eh. Nag-aantay na lang kami ng mga Gcash numbers eh. Take out na lang. Nag-aantay na lang kami Gcash. Ayan, sige. Mga Gcash numbers nyo, mga nasa TikTok, lipat kayo rito sa Facebook. Kaya mga nasa TikTok, lipat kayo sa Facebook. Project 1M by the Chichester. Lipat kayo rito. So, ang ginagawa ko yung market ng mga online palimos. Yan ang ginagawa ko. Para yung mga online palimos, sumipag sila, magtrabaho sila pagka nalitan sila sa 50. Kaysa umaasa kayo sa mga influencer ninyo na nagpo-promote ng Galsu. Diba? Galsu. Ito, legit to. Ina-upload ko pa kung sino-sino yung mga nakakakuha ng Gcash. Yun. Yeah. Nakakuha ka na ba ng 7? 7? Ayan, okay. Ayos. Okay. Okay naman tayo? Solve na? Okay. Ha? Last question daw. Sige, sabi ni Gil. Director to si Gil eh. Last question. Last question. Next question. Hmm. Tanong naman po ito ng
Ayan. Kelvin Andrada. Boss, OFW po ako at dito po ako nagka-AIDS. Ano pong masasabi mo sa akin at mukhang di na ako tatanggapin ng asawa ko. Di pa po alam ng asawa ko na may AIDS ako. Ang sabi mo, ano masasabi? Mukhang hindi ka na matatanggap. Trouble ka nga ron sa parte na yun. Ito suggestion ko. Ito general suggestion sa lahat ng mga may AIDS. Magano kayo, mag-maintenance kayo. Para unang-una, para hindi kayo nakakahawa. Diba? Kasi ang hindi mo gugustuhin, oo nga, andun na nga tayo doon sa konsepto na meron ka na nga niya sakit na yan eh. Hindi mo na gustong ikalat yan. Kasi pagsisisihan mo yan pagdating sa kabilang buhay. So mag-maintenance meds kayo. Merong maintenance yan. Libre lang yan. Pinamimigay lang ng gobyerno. Kahit nasa ibang bansa ka pa, libre din yan. Dito sa Pilipinas, libre yan eh. Kung dito nga sa Pilipinas, third world country, may libreng maintenance meds eh. Lalo pa dyan sa ibang bansa, may libre dyan maintenance meds. Pero importante, you take your meds religiously. Make sure, siguraduhin mo na hindi ka na makakahawa ng iba. Yun ang unang-una. Siguraduhin mo hindi ka na makakahawa ng iba. Tapos, mag-healthy living ka para tumagal ang buhay mo. Mag-healthy living ka. Tapos, ayusin mo na yung sarili mo. Tapos, mag-invest ka sa kabilang buhay. Katulad din ang ginagawa ko. 'Di ba? Invest sa kabilang buhay. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo eh. So it doesn't matter na kung namatay ka sa AIDS, o namatay ka sa disgrasya, o pinatay ka ng kapwa-tao mo, o namatay ka sa kung ano, inatake ka sa puso habang natutulog ka. Alam mo, matuto kayo mag-invest sa kabilang buhay, hindi puro dito sa buhay na to. Kaya Project 1M, 'di ba? Project 1M, kung nakikita nyo, 4-7 na kawikaan nyo nandun sa pinakababa. Pag binasa mo yung Project 1M, yung page, pinakaunang-unang, yung bungad na bungad mismo ng page. Bandang baba, 4-7 na kawikaan. Karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Ngayon, yung konsepto na yun, unawa, pag may unawa ka, alam mong hindi ka magfo-focus sa pera lang eh. Yung pera, magiging byproduct yan ng talino mo. Yung pera, magiging byproduct ng talino mo. Tapos kung gusto mo pa ng kasikatan, byproduct din ng talino yan. Kung gusto mo pa ng kapangyarihan, byproduct din ng talino pwede. Na oo, pwede mong makuha yung iba't ibang mga bagay na yun, galing sa iba't ibang mga bagay. Pero yung byproduct mismo ng talino, nananatili. Yung byproduct ng talino, nananatili. Yun ang sagot ko ron. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Gabi pa pala, no? Gabi Ang pa. aga natin nag-live. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Kukuha muna ako ng kanin, sandali ha. Balik ko na tayo. Yung mga Gcash, bukas ko na lang upload yung mga yan. Yung mga nanalo. Kita-kits ha. Bye-bye. Okay. Good evening. Hello everybody. Ako